Doon na lang sa executive session kausapin. Anyway. Thank you, sir. Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. I don't know kung pwede hunin yung sagutin kasi kahapon may kumalat na rin ho sa social media tungkol ho dun sa profile po nung suspect. Umalis po siya dito sa Pilipinas. Nung 8 years old siya. He entered the US Army noong 1997. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Yun lang po ang pwede kong sabihin tungkol doon sa suspect natin. Thank you. In 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Yun lang po ang pwede kong sabihin tungkol doon sa suspect natin. Thank you. So ito po siya, yung mugshot ng arrest. Kasi marami patanong, nasaan na po siya ngayon? Siya ay nasa Batangas, nasa provincial office ng Batangas, no? At siya ay nadimanda na ho ng tinatawag nating At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong, talagang nakakulong po yan, no? Nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, Kulong siya sa Batangas po. Batangas Provincial Police. Police Provincial Office. Yes, sir. Okay, thank you. Magkaibang pangalan at sumasahod ng 100,000 samantalang disqualified na siya sa Civil Service Commission. Nationality no, mga puti na. May American na, meron ng Canadian at this is a new monster. First time natin ito ngayon na experience na Shabu, ang traffickers ay mga puti. Di ba? Parang ano tingin mo? Yes, sir. Go Mr. ahead. Senator, Yeah. pasensya na po kayo ba? Yeah. Pero ito po kasi ay sub judice po, nasa korte na po ngayon. At kami po'y nag-iingat lang at gusto po na. Your Honor, in as much as I want to answer your question, however, yung case na po is nasa court and there is an ongoing case build-up with the Department of Justice dito po sa pangyayaring ito, Your Honor. Sorry po. Okay. With regards to the circumstances or kung ano po talaga yung nangyari, we can divulge it during the executive session. Saan po nakalagay sir yung mga plaka? Dito sa driver's side nakalapag. So, tanaw ng ating polis, kita-kita po dito yung mga plaka na nagkalat. Yan, nakita na niya. Nasilip niya na dyan ng panahon na yun, ano? Silip niya. Yung mga plaka.
imagine mo, ang claim to the biggest hole na huli sa checkpoint, hindi ba yon pagdududa sa entire institution ng PNP? Tsaka ma'am, doon sa naging pahayag na the biggest, bloodless, walang marahas. Tingin mo si Pangulong Duterte, ang former President Duterte, ang pinatatamaan noon ni PBBM? Eh, naku MJ, Sure walang ball. kaduda-duda. Ay, walang kaduda-duda. Kasi, I mean, hindi ka pa nga settled ang facts, di ba? Hindi pa na-weigh. Kasi ngayon sinasabi, nagkamali sa pag-weigh, from 1.8, naging 1.6, ngayon 1.2. Bakit kaagad may conclusion na? At may contrasting may contrasting kaagad. Hindi mo pa kuha kung ano talaga nangyari. So kaya ako sinasabing red flag, kasi parang ginawa lang political ends. Mamalo, magandang gabi si Admar po ito. Balikan ko lang yung dalawang punto na sinabi ni yung tanong na dalawa yung choices ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung intelligence driven ba or parang swerte lang sa checkpoint. Unang sagot ng otoridad, nahuli lang sa checkpoint. Tapos may discussion. Tapos biglang binago na meron na intelligence driven. Kaduda-duda ba yung ganon? Kasi kumbaga sa tagal na natapos yung operasyon at mga ilang araw na rin, so kumbaga nakabuild na sila, yet hindi sure yung unang pagsagot doon sa tanong. May question ba doon sa sagot ng opisyal ng PNP? Oh, Admar, kasi ang operation based on intelligence, technically, alam mo na kung sino yan, alam mo kung anong ibababa, alam mo kung saan dadaan, alam mo na lahat ng tanong sa who, what, why, when, how. Yan ang galing sa intelligence operation. Ang isang operation na naswertihan lang, na checkpoint lang, di ba? Walang kinalaman yung checkpoint sa hole ng illegal drugs.